Well, yan na naman kung pag-uusapan natin, no? Updates from The Hague. Naghain po noong bago matapos ang linggo, last week, ng isang motion ang abogado ni Tatay Digong na humihingi sa hukuman na wag muna magdesisyon dun sa kanyang hinihinging interim release. Now, ang sinasabi niya, meron daw mga dokumento pa na hindi na ipipresenta ang prosecution, dahilan kaya hinihingi niya na wag munang magkaroon ng desisyon ang hukuman. Well, ako naman po hindi ako abogado dyan, so malaya akong makapagsasalita at wala naman po siguro sa inyo na magdududa sa aking pagmamahal kay Tatay Digong. Nababahala po ako sa ganyang motion. Bakit? Unang-una, ang motion po para magkaroon ng temporary na pagpapalaya kay Tatay Digong ay nagmula sa kampo ni Tatay Digong. At ang dahilan kaya natin hinain yan ay dahil nais natin na sa lalong mabilis na panahon, magkaroon ng alternatibo dito sa detention ni Tatay Digong sa The Hague. Now, alam ko naman na maraming dapat ayusin dyan at pangunahin dyan sinong bansa na tatanggap sa kanya. Nauna nang napabalita na yung Australia na pinanggalingan din ni VP Sara ay humindi daw, bagamat ang sabi naman ni Inday Sara, wala naman tayong hinihinging interim release sa Australia. So hindi niya maintindihan bakit meron pagtanggi. Ngayon, papunta na naman si VP sa South Korea. Hindi ko alam kung siya ay makikipag-ugnayan sa mga otoridad doon para sa interim release. Pero malinaw na sa ngayon, baka wala pa talagang tatanggap na bansa para kay Tatay Digong at isa yan sa dahilan kung bakit pinagpapaliban ng depensa ng abogado mismo ni Tatay Digong yung desisyon para sa temporaryong pagpapalaya sa kanya. No? Well, uulitin ko lang po kung ano talaga ang track record ng ICC. Ang track record po, wala silang kahit sinong binigyan ng temporary liberty habang dinidinig, at least kung yung mga nasasakdal ng war crimes at crimes against humanity. Ang nabibigyan lang nila ng temporary release ay yung mga nasasakdal lamang dun sa mga tinatawag na crimes against administration of justice. Pamimeke ng mga testimonya, pananakot sa mga testigo, yun ang nabibigyan na panandaliang kalayaan. Pero pagdating sa core crimes, yung mga crimes against humanity at war crimes, wala silang nabibigyan. Siyempre, sinabi ko na nung minsan, na ulitin ko, hindi ito makatarungan. Kasi ang proseso sa ICC, nakakulong ka na, wala pang probable cause. Kasi yung probable cause, yan ay pagdedesisyonan pa lamang ng pre-trial chamber pagdating ng confirmation of charges. At pagdating naman kay Tatay Digong, abay, tinakda ang confirmation of charges, 6 na buwan matapos siyang makidnap. So yung 6 na buwan na siya nakakulong, papunta ng confirmation of charges, ay wala siyang kalayaan, and yet wala pa siyang kaso, ni wala pang probable cause. At sa Pilipinas nga, hindi naman po pwedeng makulong ang isang tao hanggang walang probable cause na nadesisyonan ng mga piskal matapos ang preliminary investigation. Pero dito po sa The Hague, yung preliminary investigation, hindi po para sa probable cause. Ito ay for good reasons lamang para mag-issue ng warrant of arrest. At doon pa sa confirmation of charges, malalaman kung may probable cause. Kaya sinasabi ko na hindi makatarungan ang sa ICC kasi nga po, wala pang probable cause, wala ring temporary release ang mga akusado. Hindi tama yun. Kung wala pang probable cause, dapat wala munang nakakulong. Dapat yan, bigyan sila lahat ng temporary liberty kasi wala pa namang probable cause laban sa kanila. No? Pero ang siste talaga, nasa lungat sa siste ng mga naunang UN tribunals for the former Yugoslavia at saka para sa Rwanda, itong ICC hindi nagbibigay ng provisional release. Kaya lang tayo maasa na mabibigyan si Tatay Digong ng panandaliang kalayaan ay dahil siya yung kauna-unahang 80 anyos na nasasakdal dito sa ICC na meron pang kung ano-anong mga sakit. No? At sa tingin ko, sapat na dahil naman yan para siya ay mabigyan ng temporary release. Pero ang abogado ngayon ni Tatay Digong nagsasabi mukhang hindi sapat na dahilan yung kanyang edad at saka yung kanyang kalusugan. At meron pa daw mga ebidensya, mga dokumento na inaantay na dapat ipresenta ng prosecution para madesisyon ng korte yung issue nga ng temporary release. Hindi ko alam kung ano yung mga dokumentong yan. Pero in the first place, tayo humingi niyan. Kampo ni Tatay Digong humingi. Bakit tayo rin na magiging dahilan para isang tabi ang desisyon dito sa temporary release? Well, syempre, isa lang ang naiisip ko, kaya ginawa ito ng mga abogado, na hindi mapagbibigyan ang temporary release na hinihingi natin.
Pero sinasabi ko naman talaga, ang track record ng ICC, hindi yan nagbibigay ng temporary release. So, hindi naman natin siya sisisihin kung hindi mabibigyan yan. Kasi, pag lumala rin ang mga health issues ni Tatay Digong, yung minsan na hindi napagbigyan ang temporary release, ay hindi naman po yan balakid para later on, kung mayroong mga bagong circumstance, mabigyan siya ng temporary release. Ang sinasabi ko lang, medyo nahehelo ako sa strategiya kung meron man yung depensa ni Tatay Digong kasi siya humingi, siya rin ang nagsabing wag magdesisyon. Bakit pa nag-file kung ayaw mo namang madesisyonan at meron ka pang inaantay ng mga dokumento? It's as if sinabi na ng depensa, o sige, wag niyo munang desisyonan yan. Diyan muna si Tatay Digong hanggang lumabas ang mga dokumentong inaantay namin. So, bakit mo pa pinaasa naman yung tao, no? Na pagkatapos niya mag-antay na more than 100 days na, ha? More than 100 days. 50 days bago nakasampa ng motion para ma-dismiss ang kaso on the basis of lack of jurisdiction. 100 days bago sila nag-file para dito sa temporary release. Eh bakit mo pa pinaasa yung aking Tatay Digong na magkakaroon ng temporary release after 100 days sa pagkakakulong kung in the end, sasabihin mo rin pala, wag mo munang desisyonan yan. It's as good as dapat hindi ka na nagsampa kung hindi mo rin naman gustong madesisyonan sa ngayon dahil sa tingin mo hindi mapagbibigyan. So yan po ay malungkot. Malungkot dahil ibig sabihin, mananatili na naman nakakulong si Tatay Digong na wala pang probable cause. Sinasabi ko sa inyo talaga, hindi katanggap-tanggap itong ganitong katagal na pre-trial detention. Bakit sinasabi kong pre-trial detention? Kasi nga wala pang probable cause at wala pang trial on the merits and yet nakakulong na doon si Tatay Digong. At hindi gaya ng ibang mga preso na pwedeng bisitahin ng mga kaibigan, abay ang dalaw ni Tatay Digong ay tanging pamilya lamang. Bakit? Anong kinatatakot nila sa mga kaibigan ni Tatay Digong gaya ni Harry Roque? O di ba? Eh samantalang sa Muntinlupa, hindi naman family lang ang pwedeng bumisita. Meron pang pastor, meron mga pare, may mga kaibigan. Walang hadlang para siya bisitahin ng ibang tao dahil wala pa naman napapatunay ang pagkakasala ang Tatay Digong. Wala pa nga probable cause. Tapos, pagbabawalan yung bumisita ang hindi pamilya. Ewan ko ba kung ano nangyayari dito sa ICC na ito, pero hindi talaga makatarungan ng siste na wala pang probable cause, nakakulong ka na at napakatagal ng panahon na lumilipas dito nga sa tinatawag natin pre-trial detention na wala pang napapatunayang probable cause, kulong ng kulong na sa akusado. Hindi po makatarungan yan. Kahapon po, nagkaroon ng pag-rally muli para hingin ng pagpapalaya ni Tatay Digong. Wala po ako doon dahil meron po akong kapatid na bumibisita at meron kaming galing po sa ibang bansa at meron kaming ginawa. Pero sa akin nga po, well, talaga pong ang remedyo para siya ay mapalaya, nakasalalay po yan sa legal na proseso at kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman aking minumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan. Pamilya po sila. Hindi po tayo matitinag sa pagbibigay ng suhestyon, bagamat tao rin po, no? Dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Pasensya na po, tao lang po. Yan po ang aking damdamin. No? At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas at kahit papano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari po dito sa kay Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. So, ganun yan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Hindi po krimen kung hihingi natin ang pagbibitiw ng isang presidenteng walang saysay. Ngayon po, papunta siya sa Estados Unidos. Hindi natin alam kung anong gagawin niya. Ang gusto po nila ay pumasok tayo sa hindi makatarungang trade agreement sa Amerika na hindi tayo papayag na magkaroon ng mas malayang kalakalan sa kahit anong bansa na hindi kakampi ng Amerika.
pipigilan po nila yung free trade natin sa bansang China, samantalang ang pinakamalaking pinanggagalingan ng mga inaangkat nating mga produkto ay sa China. At kung mawawala ang mga taripa ng mga kalakal na binibili natin sa China, mas mumura po yan at magiging mas mabuti sa ating mga kababayan. And yet, isa yan sa hiningingay ng Amerika na huwag tayo papasok sa mga ganyang free trade agreement sa panig ng mga bansa na hindi sinusuportahan ng Amerika. Yung pagpasok naman natin sa free trade agreement po, yan ay resulta ng agreement sa panig ng ASEAN at hindi lang ng Pilipinas at ng China. So hindi po yan bilateral ng Philippines at China, yan po ay sa panig ng ASEAN at ng China. Puntahan naman natin ang mga pangyayari dito sa impeachment ni VP Sara. Abay, nung kailan lang po, nung isang linggo rin, sinabi ng Kamara ng Supreme Court sa Kamara de Representantes at sa Senado, nais namin magbigay kayong linaw sa mga aktual na pangyayari. Pangunahin sa tanong ng Korte Suprema, lalong-lalo na sa Kamara de Representantes, ganong katagal bago na-aksyonan ang tatlong naunang impeachment complaint? Bakit hindi na-aksyonan kung hindi na-aksyonan yan? At ang tanong nga nila is, bakit? Bakit hindi na-aksyonan ng tatlo at ganong kabilis na-aksyonan yung pang-apat? Now, sabi ni Laila de Lima at ng mga ilang dilawan that's judicial overreach. Bakit judicial overreach? Di ba sinasabi nila na kukwestiyonin nila yung hindi pagpayag ng Senado na mag-proceed kaagad sa trial at dahil marami rin mga senador na nagsasabi na dapat desisyonan muna yung mga special affirmative defenses ni VP Sara gaya ng hindi po pwede ma-carry over sa 20th Congress ang impeachment complaint ng 19th Congress at saka pang-apat na impeachment complaint ay prohibited ng saligang batas. Sino ba magdedesisyon yan, yung bagay na yan? Di ba Korte Suprema rin kung dadalhin nila yan sa Korte Suprema? Bakit ngayon nagtatanong ang Korte Suprema, tinututulan nila? Di ba? Either naniniwala ka sa Korte Suprema na magiging patas sila sa kanilang desisyon o hindi. Gaya na ako ngayon, naniniwala sa ICC na mukhang mailap ang katarungan dyan para kay Tatay Digong. Dahil parang naghahanap sila ng dahilan para sila ay hindi mabuwag. At ang tanging kasong linilitis nila ngayon ay ang kaso ni Tatay Digong. Kaya nga sa tingin ko, mukhang malabo ang laban ni Tatay Digong dyan, no? Dahil it's an existential issue already. Pero pagdating sa Korte Suprema, kung hindi kayo naniniwala sa Korte Suprema, bakit niyo pa sinasabi na ididemandan yung Senado kapag sila ay hindi nagpatuloy sa trial proper? At kung ididismiss yan dahil sa mga special and affirmative defenses ni VP, gaya nga nung walang carryover at saka yung barred ang pang-apat na impeachment complaint. Pero sa akin, napakagandang development yan para kita kay VP Sara. Bakit? Dahil tinitignan na nga ng Korte Suprema. Meron ba talagang paglabag dun sa prohibition na iisang impeachment complaint lang ang dapat maisampa sa isang impeachable officer? Kaya nais nilang malaman kung anong ginawa ng Kamara de Representantes dun sa first, second, and third, kailan naihain yung first, second, and third, ano naging aksyon, at bakit naaksyonan kaagad yung fourth impeachment complaint. Dahil kung ang dahilan nga, gaya ng sinabi ni Secretary General Velasco na talagang nanggaling ang utos na wag galawin ang first, second, and third impeachment complaint dahil gusto nilang madesisyonan kung ano yung susuportahan ng impeachment complaint, ay yung hindi pag-akto ay ang official akto ng Kamara de Representantes. Ang argumento kasi nila, sabi daw sa Francisco, ang initiation is filing of the impeachment complaint and action on the part of the House. Now, kung masusunod yung saligang batas, dapat forthwith, mabilisan, bibigay sa Speaker. Tapos, i-include sa order of business within 3 days. Tapos, within 10 days, dapat ma-refer nga yan doon sa committee mismo. So, fix ang time frames para mapabilis nga yung pagdinig ng whether or not the Committee on Justice will recommend sa plenaryo the filing of the impeachment complaint by way of impeachment articles. So ngayon, tinatanong ng Korte Suprema, meron nga bang aksyon na ginawa? Dahil kung yung desisyon na wag aktuhan ay desisyon ng Kamara, yun ay aksyon pa rin. Kasi ang aksyon po pwede namang positive, po pwedeng negative. Hindi po pwede sabihin na palibasa, negative, wag kang gumalaw, walang aksyon. Yung desisyon na wag gumalaw, yun ay aksyon.
So kung masusunog yung desisyon doon sa kaso naming inargue sa Korte Suprema na Francisco versus House of Representatives, yung desisyon na wag galawin yung unang tatlo ay formal na aksyon at deemed initiated pa rin ang isang impeachment complaint. Ganun po yun. Hindi naman sinasabi na yung aksyon na hinihingi para magsimula ang isang impeachment complaint ay positive. Pwedeng negative. Action pa rin yon. Kumbaga sa exam, anong aksyon ang gagawin ng isang teacher sa isang estudyante? Pwedeng ipasa, pwedeng ibagsak. Pero hindi ibig sabihin na palibasa binagsak, walang aksyon. Aksyon yung pagbagsak. Ganon din yung gawain ng Kamara ng Representante. Kapag merong impeachment complaint at hindi rin-refer sa speaker, yan ay isang aksyon. Ano yung naging aksyon? Huwag i-refer kay speaker. Merong dahilan yan kasi mandatory sa saligang batas na dapat i-refer ka agad kay speaker. Di ba? So sa akin, pabor kay BP Sara yan. Kasi kinukonsidera na ngayon ng hukuman, sa tingin ko lang, no? Ako naman, hindi ako partido sa kasong yan. So pwede naman akong magsalita. Bahagi yan ng ating kalayaan ng malayang pananalita. Sa tingin ko, tinitignan nila kung action nga ba yung pag-upo ni Secretary General Velasco dun sa tatlong naunang impeachment complaint dahil lang nakasagad sa saligang batas, dapat refer niya kaagad dito kay Speaker at si Speaker naman, dapat refer kaagad sa Committee on Justice. So sa akin, hindi rin tama na ngawa ng ngawa yung mga dilawan at mga loyalista na dapat ituloy ang trial on the merits. Bakit mo itutuloy sa trial on the merits? Merong special and affirmative defenses. Yung special and affirmative defenses yan, yung mga kadahilanan kung bakit hindi dapat matuloy ang trial on the merits. At kapag ang dahilan naman na ini-invoke ay dahil merong paglabag sa saligang batas, hindi ba obligasyon hindi lamang ng Korte Suprema, kung hindi ng Senado rin, na itaguyod ang ating saligang batas? Kung talagang ang pang-apat na impeachment complaint ay barred because of the one impeachment per year rule ng saligang batas, edi dapat yan itaguyod hindi lang ng Korte Suprema, kung hindi ng Senado na rin. Well, mas mabuti sana kung ang hudikatura ang mauunang magdesisyon sa bagay nito. Nang sa ganon, susunod na lang ang Senado. Pero kung ako naman ay senador at nakasaad sa saligang batas na I will be the sole judge in all impeachment proceedings, abay, hindi ko naman ibibigay yung responsibilidad na desisyonan yung special and affirmative defenses sa Korte Suprema. Kasi tanging mga senador lamang, mga politiko, mga policymakers ang binigyan ng ganyang kapangyarihan. Magkakaroon lang ng jurisdiksyon ang Korte Suprema para questionin ang desisyon ng Senado pagdating dito kung nagkaroon ng obviously maling application ng ating saligang batas amounting to grave abuse of discretion. Diba? Yun yung tinatawag na certiorari powers. Pero ako, tingin ko tama na Senado being the sole judge in all impeachment proceedings ang magdesisyon dun sa issue na barred ba ang second complaint dahil ito'y pang-apat na impeachment complaint at pwede ba ma-carry over ang impeachment from the 19th Congress to the 20th Congress. Ako talaga naniniwala ako dun sa sinabi ni dating Senador Tol Tolentino na sa Amerika nangyari yung kaso ni Clinton na nasampahan siya ng impeachment complaint sa nakaraang Kongreso at naliti sa sumunod na Kongreso. Bakit? Kasi yung Senado doon sa Amerika, palaging meron silang mayorya. Hindi sila nauubusan ng mayorya. Ibig sabihin, miski 40% ay hindi nahahalal dahil nga revolving ang eleksyon ng mga senador sa Amerika, meron pa rin natitirang majority na po pwedeng gumawa ng desisyon bilang isang Senado. Dito sa Pilipinas, kaya lang siya tinawag na continuing, merong 12 palaging natitirang senador. Pero yung 12 yun, dahil wala silang mayorya, hindi sila po pwede magdesisyon bilang isang Senado. Hindi gaya ng American Senate. Kaya sa tingin ko, hindi natin po pwede i-apply yung president ng mga Amerikano dun sa kaso ni Clinton dito kay BP Sara. At ulitin ko po na ang dahilan kaya pinayagan na ang mga politiko ang siyang magdesisyon ay dahil yan po ay issue ng public policy. Anong makakabuti? Anong mas makakabuti sa bayan? Ituloy o hindi ituloy ang impeachment complaint? Sa tingin ko po, mas makakabuti ngayon sa ating bayan na hating-hati talaga tayo dahil sa politika
nahayaan na muna yung walang kwentang impeachment complaint dahil alam naman natin on the merits na discuss na natin yan, wala namang kakwenta-kwenta yan. So kung ako talaga senador at alam ko namang hindi mai-impeach si BP Sara, bakit mo pa itutuloy? E di tapusin mo na. Di ba? Kasi kung ang resulta rin naman is not guilty, edi sayang lang ang panahon at pera. Ang pinaka-importante, bilang policymakers, silang dapat humaharap ng solusyon sa mga problema natin ngayon. Eh ba't hindi nila igugol yung panahon at resources nila para humanap ng solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, mababang sweldo, at ngayon po, peace and order na lumalabas na bagong prioridad ng mga botante ng ating bayan. At yun nga po, lumabas yan dun sa SONA. Gusto malaman ng taong bayan anong plano ni Junior para magbigyan ng solusyon itong mga problemang ito. At siyempre, mapapako na naman tayo sa mga pangako na nakasulat sa ere gaya ng mga flood control program na di mo ay magbibigay lunas sa problema ng pagbabaha sa ating bayan. Well, anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? At haba naman pong may mga issue na dapat maintindihan ng mga taong bayan, asahan niyo po, kasama ninyo ako dahil importante po na ordinaryong mamamayan maintindihan ang mga usaping legal, lalong-lalo na kung ito'y nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay.